napakabigat ng kanyang karga. Nandito si Mayor Gadiano, nandito rin si Vice Gov, at pinasundo na yung driver ng loader para nga mahila na itong nakabalandra na truck dito. At talagang napakasama at ako'y talagang nakakahiya sa ating lahat na bakit ganito ang taon-taon na lang na ganito ito. And noong nakaraang linggo ay ang mismo ang pamunuan ng bayan ng Sablayan sa pamumuno ni Vice Mayor Andy Dangeros at mga konsehal ay nagpunta sila talaga sa DPWH at ipinaalam ang sitwasyon na ito. Nagpadala na rin kami ng CD sa ating secretary ng DPWH sa kondisyon ng section ng ating national highway na ito. At kami ay sa Friday ay talagang tutulak din papunta doon. Talagang ipagbibigay alam at talagang sasabihin na kung bakit ganito na laang na. Alam ko naman na ang pagkakasabi ng DPWH sa kay Vice Mayor Andy na 600 million ng nakaraang taon na ibinuhos ng pundo ng DPWH dito. Ngunit hindi naman natin nakikita at nararamdaman ang epekto ng 600 million na yan. So, ang ating ipapakiusap kay Secretary at ako ay nasa katatapos ko lang tumawag sa Presidential Management Staff ngayon at pinapaalam ko rin ang sitwasyon dito. At siguro sa lalong madaling panahon naman ay mabibigyan ng tuong pansin ito dahil talagang sobrang hirap na at pahirap na sa mga tao ito. So, andito at siguro naman ay bago mamaya-maya ng konti ay makakalusot na kahit nandun na daw yan, andyan na daw yung driver ng loader. At hopefully in a few minutes ay makakalampas na rin. So, dun po sa mga nakikinig at alam kong medyo nagagalit na rin, ako po'y kasama niyo sa inyong galit. At pagtulungan po natin ito na talagang magkaroon na ng tunay na pansin ito. Okay, Madam Governor, may tanong lang po tayo sapagkat ang nababanggit po, bakit sabing ganyan, kung hindi kaya ng national government, ang provincial government na lang daw ang pagpagawa nito, kayo na lang daw ang pagpagawa kung hindi kaya itong gawin nila? Alam mo, yung katulad ng national government, hindi pwede magpagawa ng provincial roads, no? Pero ito ay national government. So talagang ito ay ang pundo dapat ay manggagaling sa national government, ang concern ay manggagaling sa national government. Pero kailangan din talaga ng tulong upang talagang makita nila ang tunay na sitwasyon dito sa atin. At yan ang tulong na maibibigay ng probinsya, ng munisipyo para pagtulong-tulungan na yung pundo na ibibigay muli ay talagang maipagawa na ng tunay at maganda. Hindi lang kung paano na parang band-aid na lang na kung may sugat ay ipa-plaster. So yun lang naman ang ating maano ngayon na talagang sobrang galit na rin naman ng mga tao dito. Ako'y kasama ka rin sa galit na yan. At katulad ng sinabi ko, kami po nila Vice Gov ay makikipag-meeting na sa bagong sekretaryo ng ating DPWH at naniniwala tayo kahit maipahabot na yung sinabi nga nung texter mo kanina na ipaabot na kay Presidente Pinoy ito. At hindi naman dahil sa malakas tayo kay Presidente, pero talagang tunay na pangangailangan nito. Yeah. So ito ay ipapaabot na natin at kung may pundo man dyan ay sasabihin natin ang department na ang magpapagawa sa pamamagitan ng regional office ng DPWH para magawa ito ng mas mabilis at mas maayos. Ayan, maraming salamat po Madam Governor. Siguro yan lang po muna ang may babahagi natin at mag-ingat po kayo dyan. Siguro pagbalik po ninyo dito, saka po natin pag-usapan yung iba pa mga detalye tungkol po dyan sa gagawin po ninyong pag-follow up. Kayo na mismo talaga ang kikilos. Ano po, Madam Governor? Oo, sige. Thank you, Mana. Opo, sige po. Sa mga nakikinig po dyan, ayun, magandang napakinggan po natin ang ating Gobernadora, Josephine Nene Ramirez Sato, na ngayon ay kasalukuyang kapiling mismo nandoon sa Patrick. Kasama si Vice Governor Jean Mingyola, si Mayor Ed Gadiano na ngayon ay talaga naman nakita nila ang sitwasyon.